Hello mga ka-idol, welcome to my channel. Kumusta na kayo? Ang vlog ko ngayon ay ituturo ko kung paano gamitin ang SUMIF, COUNTIF, or COUNTIF sa Excel. Gagawa tayo ng formula mga ka-idol. Gagawa din tayo ng formula sa pagkuha natin ng percentage. Umpisa na natin. Let's go! So, ito yung data natin sa Excel. Dito sa column A, mayroon tayong students 1 up to 10. 10 ang students natin. Yung sa column B naman, yung age nila. Sa column C, yung gender. Nilagyan natin 1 at saka 2. Yung religion, ganun din 1 at saka 2. Nature of occupation dito sa column F. Dito naman sa column E pala. Dito sa column F naman yung income. So may legend tayo. So dito sa gender, dito yung 1 natin, yan ang nagrepresent ng mga male. Yung 2 naman, female yan. Yung sa religion, ang 1 Protestant, ang 2 is Catholic. Yung sa occupation naman, yung 2, yun ang teacher. Ang 1 yung police. Yung sa dito naman, yung 1 natin, yung farmers, in terms of income, dito yan. In terms of income, gagawa din tayo ng formula mamaya. 2 naman yung sa teachers. Sa age summary, yung age 9 to 11 at saka age 10 to 11, maggawa din tayo ng formula. Okay, dito tayo sa bandang kanan. Nilagay ko itong guide natin, ito male, female, hanggang age 11 to 14. Yan ang guide lang natin yan. So ang gamitin natin dito sa first is COUNTIF ang gamitin natin. COUNTIF kasi ang criteria natin ay isa lang. Kung dalawang criteria or mahigit pa sa dalawa, COUNTIFs ang gamitin natin, yung may letter S. Kaya lang, isang criteria lang, so COUNTIF lang ang gamitin natin. So i-delete ko muna to kasi yan ang ginawa ko kaninang trial na ako kanina. So tingnan natin kung 6 ba talaga ang lalabas pagkatapos natin gagawa ng formula. So ang first step gawin natin, dito natin i-click yung cursor natin sa baba ng result. Dito naman sa hanay ng COUNTIF natin. So umpisa natin. First is gagawa tayo ng i-encode natin or i-type equal sign. Tapos i-type natin ang COUNTIF. Yan, COUNTIF. Tapos open parenthesis. Tapos yung gender natin, nag-umpisa siya sa C2. Dito yung to. C2 hanggang C11. So ilagay natin C2 colon, may colon, lagyan natin ng colon, C11, tapos comma, tapos I3 kasi yung criteria natin, ito ang range natin is C2 hanggang C11. Yung criteria naman natin dito nasa column I siya, so ilagay natin is I. So dito sa banda sa I3, ito 3, so ilagay natin I3, tapos close parenthesis. Yan, close parenthesis. Tapos i-enter lang natin sa keyboard ng ating laptop, enter. Yan, enter. So 6 ang lumabas. So kung i-click natin dito, i-click natin yung 6, makikita natin naka-formula na siya. Ito yung formula natin. Dito kung i-click natin sa baba, okay, hindi yan naka-formula. Dito naka-formula na kasi ginawa na natin. So kung titingnan natin kung tama ba ang result natin na ginawa, yung sa male natin, yung sa gender daw, 6 sila lahat ang may number 1. So bilangin natin kung 6 ba. 1, 2, 3, 4,
5, 6. So, tama. Ibig sabihin, tama ang ginawa nating formula. Sa percentage naman, kasi 6 ang result natin dyan. So, gagawa tayo ng formula equals sum, open parenthesis, tapos lagay natin yung 6. 6 i-divide natin by 10 kasi 10 ang students natin. Divided by 10 times, ang gamitin natin na symbol is yung asterisk, times 100 kasi constant number yan kasi gagawa tayo ng percentage. So, close parenthesis, tapos enter. Yan, ibig sabihin, yung total number of male natin is 60%. So, tingnan natin yung babae. Ganon din ang gawin natin. Ganon din sa babae. Ganon din ang formula or steps na gawin natin. So, i-click natin dito. Tapos, gamitin natin kasi count if din ang gamitin natin. So, equals. I-type natin ang count if. Tapos, open parenthesis. So, ngayon, yun pa din, C2 colon C11. So, comma. Ngayon, yung, kasi ang range natin, hindi nagbabago, yan pa rin siya, C2 hanggang C11. Pero yung criteria natin ngayon, nagbabago na yan siya. So, I pa din siya, pero yung, ano niya, dito na siya sa 4. Dito na 4. So, I 4. Close parenthesis. Enter. So, 4. 4 lang ang babae na ibig sabihin, yung 2 ang number. Tingnan natin. Bilangin natin yung 2. 1, 2, 3, 4. Tama, 4. So, tingnan natin yung ilang percentage ang babae. So, equals sum, open parenthesis. So, kasi 4 lang ito siya. 4 divided by 10 kasi 10 sila lahat. Times, asterisk ang gamitin. 100, constant number. Close parenthesis. Tapos, enter. Okay, ibig sabihin, 40% lang ang babae. Kung i-click natin dito, so, nandyan ang formula natin. Dito rin sa 60, yan, nandito rin ang formula natin. Yan lang mga ka-idol. So, madali lang ito. So, dito tayo ngayon sa, Protestant, sa religion. So, solve din natin yan. Yan, i-solve din natin. So, dali lang. I-off ko lang muna Okay, dito. Sa Protestant naman tayo. Sa religion. Count F din ang gamitin natin. So, kayo na. Alam nyo na. Sige, ako na lang din. Okay, equals. Count F. Tapos, open parenthesis. Ngayon kasi Protestant, religion na ang inano natin. Dito na tayo sa column D. Religion. Sa column D na tayo. So, D. Ganon pa rin ang range natin mula 2 hanggang 11. Kaya lang nagbago lang yung column natin. Kanina C ang ginamit natin. Ngayon D na. Dito, colon D11. Tapos, comma. Yan. Tapos, magbago din ang natin dito, criteria. I pa din, ang column is nasa I pa din, pero yung criteria natin nasa 5 na. Dito, 5. So, I 5. Tapos, close parenthesis. Enter. So, ibig sabihin, 4 ang Protestant natin. Bilangin natin kung 4 ba ang number 1 dito sa religion. 1, 2, 3, 4. So, tama. So, maggawa din tayo ng percentage dito.
So 4 equals sum open parenthesis. So ilagay natin itong 4 divided by 10 pa din siya kasi 10 ang students, divided by 10 times 100 close parenthesis, enter. So ibig sabihin 40% ang Protestant. Yung Catholic naman dito natin i-click. Yung Catholic equals count if open parenthesis dito yung range natin dito hanggang D11, dito colon D11 yung sa Catholic, no? Tapos comma yung criteria natin is nasa I, ito column I, nasa I 6 dito na. So I 6. I 6. Tapos close parenthesis, enter. So ibig sabihin 6 ang Catholic. Formula din natin, ayan ha. Naka-formula na yan dyan siya. Dito rin ilagay natin kung ilang percentage siya. Equal sum open parenthesis. So ilagay natin yung 6. Ito siya, 6 divided by 10 kasi 10 sila lahat, times gamitin natin ang asterisk 100 which is constant, close parenthesis, enter. So 60% ang Catholic. So dito naman tayo sa farmers teachers, yung income nila. So ang gamitin natin SUMIF kasi natin yung total income nila dito. So yung gamitin natin na criteria, yung sa income ng farmers, yung 1. So dito tayo sa result, click natin dyan. Okay, dyan na tayo sa SUMIF na tayo. So ang first na ganun din, equals, ngayon kanina count if ang in-encode natin. Ngayon SUMIF na naman, SUMIF yan. Tapos open parenthesis, ang natin income ay yung natin, yung range natin mula dito sa E, nasa column E tayo, yung yung legend natin E, yan E 2 hanggang E 11. Ito colon E11. Yan. Tapos ang next natin gawin is lagyan ng comma. Tapos yung natin, yung criteria natin nasa I, ito I7. So I7, yan I7, tapos comma, I7 tapos comma. Tapos yung sum range natin about sa income na nila, yan automatic na yung naka-highlight. Pag i-encode natin kasi yung criteria, kaya hindi na natin kailangan mag-highlight nito kasi automatic na siya mag-highlight. So I7, no? Ang next natin, ang income natin nandito sa F2. So i-type natin F2 colon hanggang sa siya, F11. Yan, F11. Tapos close parenthesis, tapos enter. So 3,000
3,500 ang income ng farmers. 3,500. Kung i-click natin dyan, so naka-formula na yan siya. So, kunin natin ang percentage niya. So, ibig sabihin, 3,000 equals sum, open parenthesis, 3,500 divided by, i-divide natin yung total income ng farmers at saka teachers. Ang total nito is 21,500. Okay, 21,500 times, kasi kukuha tayo ng percentage, times 100, which is constant, tapos close parenthesis, enter. So, ibig sabihin, ang income ng farmers is 16.27 or 16.28% kung i-round off natin. Kung i-click natin dito, so naka-formula na yan siya. So, tingnan natin yung farmers, yung teachers naman. Yung teachers naman, so equals sum if, open parenthesis. So, ganon din yung ano natin, yung criteria natin nasa E2 hanggang E2 colon E11. Tapos, comma. Yung criteria natin is nasa I8 na siya. Nasa I8. Tapos, comma. Yan. So, ganun din. F2 colon. Yung sum range natin nasa dito tayo sa income. F2 hanggang F11. Yan. Hanggang F11. Close parenthesis. Enter. Yan. 18,000 ang income ng mga teachers. So, yan. Click natin. Naka-formula na yan. So, gagawa tayo ng percentage. So, ibig sabihin, 18,000 divided by 21,500 times 100. Then, close parenthesis. Enter. Uy, anong nangyari? Ulitin natin. May mali siguro. Equals sum, close parenthesis, 18,000 divided by 21,500 times 100, close parenthesis, enter. Ayan, kamali kanina. Sumabit. So, 83.72 or 83, ano lang, i-round up lang natin. Pwede 83.72% ang income ng teachers. Kung i-add natin yan silang dalawa, nasa 100% yan. 16 plus 83. Yan. Click natin dyan, may naka-formula na yan siya. So, dito na naman tayo sa sa age 9 to 11. Dito, ginamit natin yung count ifs na may letter S na sa dulo. Kasi dalawa ang criteria natin. Multi-criteria ang natin, yung criteria. Kasi 9 at saka 10. So, tingnan natin kung paano to gamitin. Kasi iba na ang steps nito. Kasi dalawa Yung dito sa taas, isa ang criteria. Dito dalawa na. So, panoorin nyo. Ganito yan. Okay. Equals count ifs.
Huwag kalimutan yung letter S. Count ifs. Wala pa ang letter T. Count ifs. Yan, dapat check ang spelling. Tapos, open parenthesis. Okay, yung age natin, 9 to 10. Dito tayo sa column B. So, B2, dito rin na. B2 hanggang B11. Colon B11. Tapos, comma. Dito gagamit tayo ng quotation mark. Comma, tapos quotation mark. Yan, quotation mark. Tapos, greater than sign. Greater than. Yan, greater than sign. Gagamit tayo ng greater than kasi ang hanapin natin yung greater than 9. Kasi hanggang 10 siya. So, siyempre is, lagyan natin ng equal sign. Gagamit tayo din ng equal sign para kasali ang 9 mismo. Kasi pag hindi natin lagyan ng equal sign, mabibilang dyan is yung 10 lang. Hindi kasali ang 9. Dapat ilagay natin equal sign. Tapos, after equal sign, yung 9 na. Itong 9 natin, 9. Equal sign, 9. Tapos, quotation mark ulit. Yan, quotation mark. Tapos, comma. Yan. Tapos yung range natin nasa B2 colon B11. Yan. Balik natin yan ulit pag encode. Tapos comma. Yan, comma. Next niyan is quotation mark. Yan. Ngayon, less than na sign naman ang gamitin natin. Less than at saka equals tapos 10. Itong 10 natin. Less than kasi ang ano natin yung mababa sa 10. Kaya nilagyan na din natin ng equal sign para kasali ang 10 na mabibilang. Tapos close parenthesis. Then, enter. Ayun, ano nangyari? Pag gano'n ang lalabas, ibig sabihin may kunting mali ang ginawa natin. So, i-check natin. Okay na yan, i-check natin ulit. Count equals, count ifs. Tapos, B2 colon B11. Tapos, comma. Ito ginawa natin as quotation mark. Tapos nilagay natin yung more than sign equals 9. Tapos naglagay tayo ng comma. Tapos B2 colon B11. Tapos comma. Next, quotation mark. Tapos less than sign equals 10. Bukan na natin enter ulit. Ano nawala dyan? Ganon. Pinahirapan din tayo nito. So, ulitin natin. Wala tayong ibang magawa kundi ulitin. So, equals count ifs. Yan, count ifs. Comma. Open parenthesis. So, yung range natin is nasa B2 colon B11. Tapos, comma. Yan. Tapos, quotation mark. Tapos greater than sign, greater than equals 9.
tapos quotation mark. Yan, baka dito tayo nagkamali kanina. 9, tapos quotation mark, tapos comma. Yan, tapos yung range ulit, B2 colon B11. Yan, tapos comma. Next, asterisk or quotation mark, tapos less than sign, equal sign, 10, tapos quotation mark, tapos close parenthesis, enter. Yan, naging tama din. So 3, tama na to, 3, naka-formula na yan siya. Kunin natin ang percentage, equal sum, open parenthesis, 3, itong 3 divided by, ganoon din, 10 lang din lahat, times 100, close parenthesis, enter. So 30% yung age 9 to 11. So dito tayo naman sa age 11 to 14. Kanina medyo umabit tayo dito sa sa 9 to 11, 9 to 10. Tingnan natin dito ngayon sa 11 to 14 kung ma-perfect na natin. Okay, last na ito. Okay, equals, first gawin natin, equals, count ifs, yan. Baka diyan naman. Count ifs, yan. Open parenthesis. Yung range natin nasa B2 colon B11 pa rin. Dito. B2 hanggang B11. Hindi natin nag-highlight, no? Automatic na yan siya nag-highlight kasi nag-encode lang tayo dito. Yan. B2 colon B11, comma. After comma, quotation mark. Pagkatapos ng quotation mark, greater than sign, at saka equal sign. Tapos 11. Yan, 11. Tapos sa 11, quotation mark. Tapos comma. Okay, next, yung range natin, B2 colon B11. Ulitin natin encode. Tapos comma. Next is quotation mark. Tapos less than sign at saka equal sign. Tapos 14. Kasi 14 ang natin dito. 14. Tapos quotation mark. Then close parenthesis. Tapos enter. Okay, 7. Hindi na sumabit. Tama na yan. 7. So naka-formula na yan siya. So gagawa tayo ng formula. Equals sum, open parenthesis. So 7 divided by 10 times 100, close parenthesis, enter. So 70. Ibig sabihin 70% ang nag-edad ng 11 hanggang 14. So natapos din natin mga ka-idol. Madali lang Sa umpisa medyo nakakalito pa pag gawin natin itong mga ganitong formula. Pero hanggang palagi natin ginagawa ito, makuha na din natin. So ngayon alam na natin paano gamitin ang count if or yung count ifs or sum if gamit sa sa Excel natin. So yun lang ang tutorial natin ngayon mga ka-idol. Maraming salamat sa panonood.
sana mag-subscribe din kayo at sana i-share nyo din ang video natin para mas lalong natin matulungan ang vlogger. Okay po, maraming salamat and bye-bye.